Hindi ako yung tipo ng lalaki na mahilig makialam sa buhay ng may buhay. Tahimik lang ako. Madalas, sa isang tabi lang. Nanunood, nakikinig, hindi nakikialam. Pero minsan, may mga taong kahit ayaw mo, hinihila ka papunta sa mundo nila. At doon ako unang nadala kay Trina. Hindi kami close noon, magkaklase lang. Pero nung nagkaroon kami ng retreat para sa graduating batch, napansin ko siyang mag-isa. Laging tulala, laging parang may mabigat sa dibdib. Hindi ko naman alam kung anong meron pero naalala ko pa. Sa mismong gabi ng retreat namin, habang nagtatawanan yung iba, siya nasa may hagdanan lang, nakaupo, umiiyak. Tahimik lang pero kita mo sa katawan niya, hindi siya okay. Nilapitan ko siya nun. Sabi ko, okay ka lang? Hindi siya sumagot. Tumango lang siya habang pinupunasan yung mga luha niya. Pero alam kong hindi okay ang ganong tango. Alam kong hindi yung totoo. At doon na nga nagsimula. Hindi sa love story, kundi sa pakikisama, sa pag-unawa, sa pagiging presensya lang sa tabi niya habang tahimik siyang umiiyak. Hindi niya ako sinabihan ng detalye, pero eventually, nalaman ko rin. Iniwan siya ng boyfriend niya. Hindi lang iniwan kundi binastos, tinapakan, sinira. Ginawa siyang wala kahit binigay na niya ang lahat. May trauma na siya sa pang-iiwan. Nagka-anxiety siya. Sinimulan niyang putulin ang mga koneksyon niya kahit sa pamilya. Hindi na siya masyadong pumapasok. At ako yung naging choice niya para kausapin kapag gusto na niyang sumuko. Hindi ko pinlano ang lahat ng yun. Pero ako yung pinili niyang kausapin kapag 2:00 ng madaling araw na hindi siya makahinga. Ako yung tinatawagan kapag na-trigger siya sa simpleng tunog ng cellphone notification niya. Ako yung hinahanap niya kapag hindi niya kayang pumasok mag-isa. Ako yung pinupuntahan niya kapag parang ang sikip na ng mundo niya. Umbra, hindi naging kami agad. Wala namang confession na nangyari. Wala ring ligawan. Pero may tinginan kaming mahirap ipaliwanag. Yung tipong kahit hindi kami, parang alam naming dalawa na may binubuong tiwala sa pagitan namin. May ikaw lang ang nakakaintindi sa akin na hindi kailangang sabihin. Hanggang sa isang araw, tinanong niya ako, Noel, bakit hindi ka umaalis kahit alam mong wala akong maibigay sa'yo? Ang sabi ko na lang, kasi hindi ko hinahanap yung kaya mong ibigay sa akin. Gusto ko lang na kahit papaano, maramdaman mong may tao na hindi sumusuko sa'yo. At mula nun, hindi na siya ulit naging ganun kalungkot. Unti-unti siyang bumabangon, unti-unti siyang lumalaban. At kahit hindi pa kami, masaya na ako na unti-unti bumabalik yung dating sigla niya. Pero hindi ko alam na habang tinutulungan ko siyang buuin ulit ang sarili niya, ako pala yung unti-unting nabubura sa kwento naming dalawa. Umbra, kapag may isang taong matagal mong inalalayan, mapapansin mo talaga ang mga pagbabago. Kahit yung maliliit lang. Parang halaman na dati tuyot, pero ngayon, unti-unti nang namumulaklak. Ganon ang nangyayari kay Trina. Gumraduate siya at habang nasa entablado siya, kitang-kita sa mata niya yung dating takot na napalitan na ng tapang. Ako ang nagbitbit ng bulaklak. Ako ang nagpicture. Ako ang nasa gilid na hindi kasama sa pamilya. Pero nandun. Laging nandun. At pagkatapos ng graduation, hindi na siya nagpahinga. Naghanap siya agad ng trabaho. Sinamahan ko siya sa unang interview. Pinilit ko siyang magsuot ng damit na confident siya. Inaral namin ang mga tanong. Parang ako ang mas kinakabahan sa kanya. At nang tinawagan siyang
natanggap na siya. Tumili siya sa harap ko, literal na napasigaw. Tapos, niyakap niya ako. "Salamat, Noel," sabi niya. Sabay yakap na parang hindi na niya ako bibitawan. Doon ko naisip, siguro, baka ito na. Baka ito na yung umpisa ng tunay naming kwento. Pero Umbra, minsan pala, habang pinapasaya mo ang isang tao, hindi mo napapansin na ikaw na lang yung hindi masaya. Kasi habang umaangat siya, parang ako naman yung naiiwan. Naging busy na si Trina. Naiintindihan ko naman. Bagong trabaho, bagong mundo. Pero dumating sa point na ako na lang lagi yung nag-aaya. Ako na lang yung nagpaparamdam. Minsan, tatawagan ko siya, hindi niya sasagutin. Tapos, magre-reply siya ng, "Sorry, pagod lang. Bawi ako sa'yo next time. Promise." Pero yung next time, laging nauudlot. Yung bawi, laging bitin. At ako, laging umaasa. May isang gabi galing ako sa trabaho. May dala akong paborito niyang milk tea. Sinabi niya kasi noon na miss na raw niya yun. So pinuntahan ko siya sa boarding house nila. Surprise sana. Pero Umbra, hindi na siya natuwa. Nagulat siya. Pero hindi yung masayang gulat. Parang nakakaistorbo na ako sa kanya. Parang mali na ang ginagawa ko. "Next time mo na lang dalhin, Noel. May report pa ako bukas eh," sabi niya. Pinilit niyang ngumiti. Pero ramdam ko, ibang Trina na to. At habang papalayaw ako nung gabing yun, dala pa rin ng milk tea na di niya tinanggap. Doon ko naisip, ako nga ba talaga ang kasama niya sa pag-akyat? Ako nga ba talaga ang kasama niya sa pag-angat? O ako lang yung hagdan na tinatapakan niya para makaakyat siya? Pero hindi pa ako bumibitaw nun, Umbra. Kasi sabi ko, baka pagod lang siya. Baka season lang to ng pag-a-adjust. Baka kailangan niya lang ng konting oras. Hindi ko alam na yung oras na hinihingi niya, ayun na pala yung simula ng paglayo niya sa akin. Umbra, hindi ko alam kung saan nagsimula yung distansya. Ang hirap lang kasi, palaging nasa harapan ko si Trina. Pero parang hindi na siya yung Trina na tinulungan ko. Parang may wall na sa pagitan naming dalawa. May invisible na hadlang na hindi ko kayang tanggalin. Wala na yung simpleng good morning na nanggagaling sa kanya. Wala na yung mga kwentuhan tungkol sa mga plano, ang mga jokes na puro kami lang ang nakaka-relate. Wala na yung mga gabi na magkasama kaming nag-aaral, naghahanda, sabay nagko-coffee. Nandyan siya pero wala. Nag-iba na. Nung isang gabi, nag-chat siya. Simple lang. Sabi lang niya, "Noel, kailangan ko muna ng space." Walang context, walang explanation. Space na parang nung binasa ko, parang ako yung hindi niya kaya. Hindi ko na siya tinawagan. Hindi ko na siya pinilit. Pero binasa ko pa rin yung message ng paulit-ulit. Sinasabi ko sa sarili ko na okay lang yun. Pero hindi. Hindi ako okay. Lumipas ang ilang linggo. Tapos na yung space. Pero wala pa rin. Kumusta na kaya siya? Tinawagan ko. Hindi sumasagot. Huwag kang mag-alala, Trina. I understand. Naiintindihan ko. Kaya lang, bakit
ako pa rin ang maghihintay. Isang araw, may nakita akong post niya sa social media. Nakasama niya yung mga kaibigan niya. May bagong tambayan, may mga ngiti. Sana okay lang siya, pero wala ako sa picture. Hindi ako kasama sa kwento. Hindi ko siya makita. Parang hindi ko na siya kilala. Nagtanong ako sa sarili ko, ano bang nangyari? Anong nangyari sa mga pinagsamahan namin? Nang sumunod na araw, nag-text siya ulit. Ngunit hindi na ito yung dating, "Hey, I miss you." Wala na yung sweetness. Walang anything. Okay na ako, sabi niya. Thanks sa lahat pero kailangan ko nang mag-focus sa sarili ko. Umbra, doon ko naramdaman na parang isang pahina lang pala ako sa kwento niya. Matapos ang lahat ng tinulong ko, tapos na ako sa buhay niya. Hindi na niya ako kailangan. Sinabi ko sa sarili ko, okay lang, ayos na ako. Pero deep inside, alam kong hindi. Alam ko may bahagi sa akin na nahulog. Hindi ko kayang magmukmok, kaya iniwasan ko na lang. Tapos, wala na. Nandyan siya, pero wala na ako. Minsan pala, yung mga taong pinili mong alalayan, sila rin pala yung magbibigay sa'yo ng rason bakit hindi sila magstay. Hindi ko na alam kung paano ko ipagpapatuloy ito. Kasi kahit anong sabihin ko, alam kong hindi sapat para ipaliwanag yung sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero ang alam ko, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa kanya, lahat ng mga gabing ako yung kausap niya, lahat ng oras na binuhos ko para sa kanya, ako pa yung wala sa dulo ng kwento niya. Nalaman ko yung totoo, hindi sa kanya. Nalaman ko sa isang mutual friend namin. Hindi ko alam kung bakit ko pa siya tinanong, pero parang may pumasok sa utak ko na gusto ko lang makuha yung closure. Sabi niya sa akin, alam mo Noel, si Trina, hindi siya nawala ng galang sa'yo. Ang totoo, ikaw lang yung tanging tao na may malasakit sa kanya. Pero hindi niya kayang maalala ang buhay niya nung wasak pa siya. Hindi na niya kayang tumingin sa mga taon na kasama ka. Kasi sabi niya, ikaw yung nagpapaalala sa kanya na kung paano siya nasaktan. Hindi na niya kayang makita yung kailangan niya ng tulong mo. Umbra, sa mga salitang yun, parang may sumabog na parte ng puso ko. Akala ko ba, ako yung tao na pinili niyang samahan? Akala ko ba, ako yung dahilan kung bakit siya nakabangon? Pero hindi, ginamit niya lang pala ako. Hindi ko napansin na ako pala yung nagpapaalala sa kanya ng pinakamasakit na chapter ng buhay niya at hindi niya na kayang tumingin doon. Ang sakit, Umbra. Sakit na hindi mo kayang i-explain. Sakit na parang nawalan ka ng halaga sa mata ng taong alam mong tinulungan mong bumangon. Sakit na parang sa lahat ng pinaghirapan mo, ikaw lang ang naiwan sa dilim. Hindi mo kayang makuha ang sagot kung bakit. Sana man lang, bago siya umalis, sinabi niya sa akin na kailangan na niyang kalimutan yung part ng buhay niyang may kasamang masakit. Hindi ko na sana siya iniiwasan. Hindi na sana ako naghintay sa wala. Pero hindi. Dahil hindi ko siya kayang itapon. Ako na lang yung naiwan sa mga alaala. Paalaala na may panahon, may kwento,
sa isang iglap, nawala na lang lahat. Hindi ko na alam kung paano ko tatanggapin na sa mga susunod na mga araw, hindi na siya maghahanap sa akin. Hindi na siya tatawag, hindi na ako magiging parte ng buhay niya. Pero ganun talaga yata yung buhay. Minsan, yung pinakamahirap na bagay na kailangan mong tanggapin ay yung katotohanan na hindi lahat ng tinulungan mo, aalagaan ka rin. At masakit kasi alam ko, kahit gaano ko siya kamahal, siya lang ang nakakaalam kung gaano siya nasaktan at kung bakit kailangang magpatuloy na siyang mag-isa. So ito na ako, Umbra. Naiwan at natutunan kong tanggapin na hindi lahat ng pagmamahal ay may kapalit na pagmamahal pabalik.